Uy, gustong gusto nila yung decap po, grabe. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Uy, ba't may Drip Luffy sticker tayo dito? Lahat pa rin po na mag-check out sa ating TikTok shop ay makakatanggap ng Drip X Luffy sticker, so check out na kayo. Merong question dito si Bethany Enzo. Tinatanong niya kung pwede ba ang decapsulated BBS sa mga Veiltail Beta. Sasagutin natin yan dito lang sa Ask Drip. Pasensya na kung ganito yung boss ko, naka-antibiotic kasi ako magang-magayin lalamunan ko sobra. Wala na tayong paligoy-ligoy pa, sagutin na natin yan. Meron kami mga beta doon sa mga tanks na yun, tingnan natin. Wala kaming Veiltail na beta, ang meron lang kami dito ay HMPK. Ito ay mga beta ni JB, made by JB. Meron kaming pula, meron kaming parang blue. Dito yung bigay sa atin ni Admin Blackboy. And nandito pa rin si Lucky, kaso lang medyo matanda na siya, tapos tatlo na yung mata niya. Nilagay ko na yung decap namin sa isang container para hindi ako mahihirapan sumandok. Timplahin na natin to para malaman natin kung kakainin ng beta. Ito yung process na ginagawa ko kapag nagpapakain ako ng decapsulated dito sa Drip by Vinci. General info lang about decap or decapsulated baby brine shrimp eggs. Ito ay literal na BBS eggs na dumadaan sa isang bleaching process para matanggal yung shells or outer coating ng eggs ng BBS eggs natin. Ang decapsulated BBS ay ready to feed na sa ating mga isda, so yun yung gagawin natin ngayon. Yung decap pwede nyo nang erekta sa tank, pero dahil magpapakain din ako ng mga fry ng aking mga PKBM ay ibababad ko muna siya sa aking favorite na vitamins, yung Instaboost. Pwede kayong gumamit kung ano yung trip nyo. Kung isang tank lang yung papakainin nyo, pwede kayong gumamit ng tank water. Kung multiple tanks naman, huwag kayong gagamit ng tank water kasi magkakaroon ng cross-contamination. Dahil kung meron ng bacteria yung inyong tank, posibleng mapasa yun dun sa other tank. Kunin lang natin yung mixture natin and i-alog-alog lang natin na ganyan yan. Babad nyo lang siya for 3 minutes, tapos okay na to. After 3 minutes, bumaba na yung mga ibang decapsulated natin. Kumuha lang ako ng pipette. Ito yung papakain natin sa ating mga beta. Tingnan natin kung kakainin. Ipapatak lang natin dito yung decap. Ayan. Well, kinakain naman niya, pero I think sobrang liit to para dun sa beta fish natin kasi malaki na nga to. Siguro kung medyo fry pa yung beta nyo, pwede pa itong ipakain sa kanila. Patak pa tayong isa. Ayan na-cover lang dun sa mukha niya yung decap natin. Try natin dito sa isang beta kung kakainin niya. Ayan. Tinatry naman niya kainin, pero yun nga, sobrang liliit nito para sa kanila. Bigyan natin tong isa. Ayan. Mukha namang hinahabol naman. Last but not the least, ang ating Lucky. Ayan. Ayun, kinain naman niya. Pero dahil nga sobrang liit ng decap, I don't recommend that para sa mga adult na beta. Kung fry yung beta nyo, pwede pa. Para sa mga adult, pwede kayong magpakain ng first Optimum Beta Pellets. Pwede ring dried 2B, dried brine shrimp. Make sure lang na himayin nyo para hindi masyadong malaki. Itong decap, pakain natin sa ating mga guppy. Ayan, para magsalo-salo sila dyan. Uy, napaka-cute naman. Dito sa plant tank natin, meron tayo dito mga ABT fry. So, bibigyan lang natin yan ng mga decap. Ayan, squirt lang natin dyan. And syempre, last but not the least, hindi natin kakalimutan dito sa ating PKBM tank. Maglalagay lang tayo dyan ng decap, pagkain ng ating mga PKBM fry. Diyan din yung ating mga breeders. Lahat sila ay makakakain ng decapsulated brine shrimp. Ayan kanya-kanya na silang kain ng decap. Nakakatuwa. Kahit yung mga fry natin tuwang-tuwa sila din sa decap Available po to in 25 grams and 50 grams. Yan po yung kanilang size difference. Check out nyo lang sa aming TikTok shop.